Ito ang dahilan kung bakit naglakas loob na po akong lumabas at ilantad na ang buong katotohanan tungkol sa mga kasinungalingan na ipinakakalat ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng binuo nilang organisasyon na kung tawagin ay mandirigma. Ako po si Angel Manalo. Anak po ako ng KRD at Kateni. Mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo. Nananawagan po kami sa inyo dahil nanganganib po ang aming buhay. Ako po si Kateni Manalo, biyuda ng KRD Manalo, ang naging tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa loob ng 46 na taon. Ako'y nananawagan sa aming mga kapatid sa Iglesia na tulungan ninyo kami dahil may panganib sa aming buhay. Saklolohan ninyo ang aking mga anak, si Angel at Lottie at ang kanilang mga kasama. Tulungan niyo rin ang mga ministro na dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Kaawa natin sila at ang kanilang pamilya. At sa aking anak na si Eduardo, sana makausap kita. This one, trouble appears to be brewing within the Iglesia ni Cristo. We're getting reports that the INC will oust Tenny Manalo and her son Angel, who appeared on a YouTube video claiming their lives are in danger. Tenny is the wife of the late Eranio Erdi Manalo, the INC's former executive minister. Let's get more details of this developing story now from ABS-CBN's Dolan Castro. Mula nang itiwalag ng Ka Eduardo ang sarili niyang ina at mga kapatid ng di man lamang kinakausap o pinadaan sa tamang proseso ng pagtitiwalag, lalong tumindi ang aking paniniwala na totoong mayroong nangyayari sa iglesia na hindi na tama. Dahil sa panahon pa lang ng pagdodoktrina sa akin ay tinuruan na ako na maging mapanuri at magtanong kung mayroong nais na malaman. Nanibago ako sa laking pagbabago ng mga ministro at manggagawa ngayon na kapag nagtatanong tungkol sa mga issue ukol sa pagtitiwalag sa pamilya ng KRD at iba pang anomalya sa iglesia ay lagi na lang pagalit na umiiwas ang mga ministro at binabawalan ng mga kapatid na magbasa sa social media dahil puro daw mga paninira at chismis. Samantalang kapag hiningan naman sila ng paliwanag ay wala ring patotoo, kaya chismis din. At kapag nalaman nilang nagsusuri ka ay mamanmanan ka na, pagbabantaan at kinalaunan ay ititiwalag at saka gigipitin. Kinakailangan pa yung sumunod! Kinakailangan pa yung sumunod! Kinakailangan pa yung sumunod! Ang kumausap sa aking manggagawa ay si Ka Noel Manzano. Sinabihan niya ako na
tigilan ko na daw ang pagbabasa sa social media, kung hindi ay matitiwalag ako. Hindi ko alam na iniulat na pala niya ako sa tanggapan sa sentral, kaya para hindi ako matiwalag ay napilitan akong patunayan na kakampi nila ako at sundin anuman ang ipagawa nila sa akin bilang mandirigma. Isa nga sa pinagawa nila sa akin ay ang siraan ng pamilya ng KRD, lalo na ang Kamark. Pinalabas nila na ako ay kabit ng Kamark at meron daw siyang anak sa akin. Ang nakakalungkot ay maraming napapaniwala nila at kinagat ang kasinungalingan na ito. Nag-create sila ng mga social media sites na ang tanging layunin ay lumikha ng mga malisyoso at malalaswang issue tungkol sa magkapatid na Mark at Angel, gaya ng inilalabas ng cutting classes series at mga kauring sites gaya nito. Sa pangunguna ng Carolando Esguera at ng mga admin ng cutting classes series Facebook page at ni Kadali Pisaras Toledo at iba pang pioneer members ng Mandirigma, nagpakalat sila na meron daw video ng kahalayan at kalaswaan sina Ka Angel at Kamark, na sila daw ay nagpupunta sa isang girly bar na ang pangalan ay Classmate. Subalit hindi ito totoo, kaya hanggang ngayon ay wala pa rin silang maipakita na video bilang ebidensya. Dahil sa napasubo na ang sanggunian sa ipinakalat nilang malisyosong issue ukol sa Classmate na wala namang katotohanan, nagbalak silang gumawa ng peking video at kumuha ng kadobol ng Ka Angel at Kamark para lamang meron silang maipakita na video, dahil dumarami na ang mga kapatid na nagtatanong at hinahanap ang ebidensya. Hindi ako makapaniwala na pinapayagan na pamamahala ngayon na magpakalat ang mga ministro, lalo na ang mga STF at mga mandirigma na yan, online ng mga kabastusan at kalaswaan laban sa pamilya ng PRD at sa mga defenders. Hindi ka na makapagtanong ng maayos sa mga ministro ngayon tungkol sa mga issues na yan. Sasabihin nila, chismis at paninira lang laban sa iglesia. Tapos, ang mga paliwanag nila naman in person at sa mga vlogs nila ay wala rin katunayan, wala rin pruweba. Kaya chismis din yun. Diba? Lahat ng paratang nila sa mga high-profile defenders na nag-expose ng corruption at hindi nga pinapatulan ng mga defenders. Kaya sila lang ang nagiging kahiyahiya. Wala talagang basbas at patnubay ang liderato ng iglesia ngayon. Follower po kasi ako ng page ng INC, Access Network, ganyan. Tapos, meron akong napansin na isang kapatid sa iglesia. Pinupost po niya yung mga katiwalian daw po ng magkapatid na Manalo, especially po si Ka Angel at saka si Kamark. Yung ano po, yung taong yun po, ang pangalan po niya. Takot pa po kayo sa Diyos, kung may natitira pa po kayong takot sa Kanya, hanggang kailan po ba kakayanin ng konsensya niyo na makapanloko ng kapatid?